ating pong narinig na ebanghelyo, mahalaga po na ini-establish natin yung ating relasyon. Kaya nga ang sabi ni Kristo, ganito kayo mananalangin. Ano ang pinakaunang salita? Ama. Sabihin nyo nga po, Ama. So, ini-establish yung relasyon. Kasi mas magiging magaang, mas magiging madali kung lalapit tayo sa ating Panginoon bilang mga anak at siya ay tatawagin nating Ama. Pero mo sabi ni Kristo, Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. So hindi pwedeng bigla lang tayong lalapit, hihingi tayo ng kung ano-ano, at magdidiman tayo na dapat ibigay ito sa atin. Pero, yun nga, sabi ko kanina, i-push mo lang ng i-push sa Nazareno. Isang araw, makukuha mo din yan. Kung paanong sinabi ni Kristo, humanap ka, makakahanap ka. Kumatok ka, pagbubuksan ka. Ibig sabihin, yung dasal mo, lagyan mo at sabayan mo ng pagkilos. Hindi pwedeng, Lord, bigyan mo ko ng trabaho, babagsak yan dito. Hindi. Karamihan nga sa atin dito, ang lumalapit, nagdadala ng inyong mga passport, mga papeles, at kung ano-ano pa. Kahit nga ballpen, lapis, mag-i-exam bukas, gusto nyong pabasbasan kasi gusto nyong magkatrabaho. Nakailang balik ka dito at isang araw, ibinigay sa iyo ng Nazareno. Pero kadalasan naman, nakakalimutan naman natin magpasalamat. Nakakalimutan naman nating pahalagahan yung ibinigay sa atin o tinugon na panalangin sa atin. Huwag mong sayangin. Pinagpaguran mo yan. Huwag naman yung bigla na lang mawawala din. Pero yun nga po, muli tinuturo sa atin at ang paalala sa atin, yung taong madasalin. Ito pa ang paalala, hindi lahat na nagpupunta ng simbahan ay talagang nagdadasal. Kasi ang paalala sa ikalawang pagbasa, nagkakaroon ng pagbabago sa taong nagdarasal. Nababago nito. Nababago tayo at nababago nito kung sino man yung gusto nating ipagdasal. Makapangyarihan ang dasal. Huwag mong mamaliitin. Huwag mong babaliwalain, pero huwag kang panghihinaan kung sakaling medyo natatagalan ang hinihiling mo. Pero basta, i-push mo lang ng i-push hanggang dumating ang sagot ng Diyos sa iyong panalangin. Amen.